Welcome to Donmar TV News Channel. Mga kabrigada, iniutos po ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga otoridad na arestuhin ang mga barangay captain na mabibigo na ipatupad ang ban sa mga party, picnic at iba pang klase ng pagtitipon na maaaring maging dahilan ng pagkalat ng COVID-19. Sa weekly briefing ng Pangulo ay sinabi niya na mananagot ang mga barangay captain sa salang dereliction of duty sa ilalim po ng revised penal code kung mabibigo sila na pigilin ang mass gatherings sa kanilang mga jurisdiksyon. Nakadirekta ang utos ng Pangulo sa Philippine National Police at iba pang mga law enforcement agencies. It's a valid one. Huwag kayong matakot na mag-aresto ng barangay captain. There is a law which says the captain must, barangay captain being a person in authority, must enforce the law within his jurisdiction. Failing it, then you are guilty or liable for the crime of dereliction of duty. Mabuti yan klaro. Kayong mga polis, ayaw rin nyo mag-aresto, then the same, dereliction of duty. Inihayag ito ng Pangulo matapos siulat ni Interior Secretary Eduardo Año ang iba't ibang mga insidente ng mass gatherings kabilang na ang mga picnic at mga party. Samantala, binalaan naman ng presidente ang publiko na huwag nang hintayin na maghigpit pa siya laban sa mga ito. Pinag-aaralan na rin kung paano makokonsiderang krimen ang ginagawang pagsuway ng mga tao sa COVID-19 protocols. Ayaw ninyong magpasaway. Yan ang problema ko, ang Pilipino. Much as you would like to reduce the COVID cases, kung ganun ang ginagawa ninyo, walang katapusan na itong to. Kasi lahat kayo naghahawaan na naman, and you know the danger of congregating or getting together so close to each other. Nagsasayawan pa, nagpipista pa. Binatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga tao na ang pinipiling brand lamang ng COVID-19 vaccine ay ang gawa ng Pfizer-BioNTech. Sinabi ng Pangulo sa kanyang Talk to the People briefing na hindi pwedeng maging mapili ang mga tao sa pagpapabakuna, lalo na't limitado naman ang supply nito. Dagdag ng Pangulo, kailangan ay maging pantay-pantay ang distribusyon ng bakuna at hindi naman po pwede na hindi mabibigyan ng mga tao sa Visayas at maging sa Mindanao ng Pfizer vaccine. They will also demand Pfizer. How about the other Filipinos from the Visayas to Mindanao? Hindi natin mabigyan. Hindi pwede yung ganon. There must be equality in everything. Kung sana maraming Pfizer tapos hindi maibigay sa inyo, then you have every reason to complain. Iginit naman po ng punong ehekutibo na epektibo ang lahat ng bakuna laban sa virus. Ngunit wala rin namang kasiguraduhan na hindi sila mahahawa nito, lalo na at maraming nagsusulputan na variants ng COVID-19. Bakit maging swerte ka kayong mga kukuha ng Pfizer? Why? Do you think that you are better off being vaccinated and you are far from getting COVID again? There are so many variants now, and it's better to have the vaccine right away without being choosy. Hindi po pwede yan. Pati yung mga doktor sumali, yung mga kung kaya dito. Matatandaan na mismo ang Pangulo ang nagsabi noon na mas gusto nito na mabakunahan gamit ang Chinese vaccine at hindi ang gawa ng US. Demokrasya, patay na daw, giatay ka, Senador Trillanes. Kanina po, inaresto na po. Naglabas na po ng mandamiento de aresto ang Regional Trial Court ng Makati. Tungkol po dito kay Senador Antonio Fuentes Trillanes IV sa kasong rebellion. Pusang iring, gusto mong isa-isahin. Sinabi kasi nga, demokrasya ay patay na daw, mga kaibigan. Kiatay na, pusang iring. Gusto mo bang isa-isahin ko, Senador Trillanes, yung kadramahan mo dyan sa Senado? Lahat ng nangyari sa iyo, Senador Trillanes, dumaan yan sa tamang proseso. Isa, hindi ka inaresto hanggang maglabas o naglabas ng warrant of arrest ang korte. Malinaw yun, Walang nangyaring pag-aresto sa iyo, Senador Trillanes, until naglabas ng mandamiento de aresto ang Makati RTC. Siniguro yan sa pagbasura ng Korte Suprema ng petisyon ninyong Temporary Restraining Order Injunction. Injunction TRO.
Binasura po yan ng Korte Suprema na remedyong pinili na ng iyong mga abogado. Kasi nga walang irreparable injury sa panig mo and it won't probably work in justice sa iyo, Senador Trillanes. Walang paglabag sa karapatan mo respecting sa nakabinbing kaso mo sa Regional Trial Court. Why? Walang aresto ngang mangyayari. Sinabi po yan ng Korte Suprema hanggat hindi maglalabas ng warrant of arrest ang Makati RTC. O, di ba? O, saan ka pumunta? Nagtago ka dyan sa Senado. Okay? So, puro ka drama. Ang nangyari, puro drama, mga kaibigan. Maya-maya, press conference. Tingin mo, makukuha mo, makukuha mo ang simpatya ng buong sambayanan, ng taong bayan para damayan ka sa ginawa mong kasalanan, Senador Trillanes, dyan sa Oakwood at sa Manila Pen, sa lungsod ng Makati. Hindi tamang forum ang media para ilahad ang lahat ng mga ebidensya na walang aplikasyon sa amnestiya mo before, walang maipakitang genuine copy, kopya, mga kaibigan, doon po sa aplikasyon mo ng amnestiya at ang pag-amin ng kasalanan. Yun ang butas na nasilip sa iyo, Senador Trillanes. Kaya ipagtanggol mo ang sarili mo sa harap ng hukuman. Ito ang tamang pagkakataon. Tama na yung drama. Tama na yung harap sa press sa press at magpa-press con ka maya-maya alos araw-araw. Diyan ka na nakatira sa Senado di ba? Ginawa mong hotel ang Senado, Senador Trillanes, Sino nagbayad ng kuryente? Sino nagbabayad ng tubig? Di ba ang taong bayan? Di ba tayo, taxpayers? Nagsalita na ang korte, mga igsoon. Nagsalita na ang korte sa kaso mo, Senador Trillanes, sa petisyong at mosyon ng Department of Justice. Kaya walang maniobra. Malinaw po yun ang ginawa po ng ehekutibo. Walang maniobra ang ginawa ng executive since ang DOJ, under po yan ng executive department dahil dinaan po sa tamang proseso. Malinaw po yun, Inantay na maglabas ng warrant of arrest ang korte dyan sa Makati RTC. Walang pag-arestong mangyayari, kaya lang takot ka. Hindi ka lumabas sa Senado, nagtago ka dyan sa opisina mo. At kami nagbabay ng kuryente, kami nagbabay ng tubig. Hindi lang ikaw, marami ka pang alipores. Dinaan sa tamang proseso, uulitin ko. Kaya kung pag-uusapan dito ang napakan, wala na dong demokrasya, hoy, pusang iring. Kung pag-uusapan natin ang separation of powers, talagang dinaan sa proseso yan. Walang maniobrang ginawa ng Executive Department. Binigyan ka nga ng karapatang makapagpiyansa. In fact, ang rebellion, non-bailable yan. Sa Revised Penal Code, Section 13, Article 3, 1987 Constitution. Sinasabi mong patay ang demokrasya? Nakapagpiyansa ka nga. Section 13, Article 3, 1987 Constitution. Lahat ng tao, all persons, except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua. In fact, ang rebellion, punishable by reclusion perpetua po yan. When evidence of guilt is strong, shall before conviction be released or recognizance as provided by law. Malinaw po yan. Section 13, Article 3, 1987. Saan doon ang sinasabi mong namatay ng demokrasya? Hindi ba't sinunod ang proseso ng batas? Nakapagpiyansa ka, Senador Trillanes. Siguro hindi ka flight risk. Yun man ang mga exceptions sa batas. Kasi matapang ka, sinasabi mo hahanapin mo kaso. Okay, pinagbigyan ka na makapagpiyansa. Pero delikado ka sa lipunan. isa po yun sa mga exceptions doon na magiging discretionary na ang bail at hindi na po matter of right. Ngayon iniuugnay yung Tindig Pilipinas, mga kaibigan, sa destabilization plot. Tindig Pilipinas destabilization plot, at katuwang ang mga komunistang grupo na tinawag pang Red October, mga kaibigan. People versus Donato, hoy Trillanes, makinig ka. Rebellion is a bailable offense. Okay, bailable offense. Depende po kasi, mga kaibigan, yan kung nakasaad yan doon sa warrant of arrest. Pero pinagbigyan ka, pwede kang makapagpiyansa. Piyansa, matter of right. Bail is of discretion. Matter of right, if offense is not punishable by death, life imprisonment, or reclusion perpetua. Bail is of discretion, imprisonment exceeding 6 years if accused is recidivist. Recidivist, habitual delinquent, or flight risk. Nakasaad po dito, hindi naman daw flight risk itong si Trillanes. Atapang nga yung tao Sabi nga, haharapin niya yung kaso. Atapang ka pala, ba't nagtago ka sa Senado? Nagtatanong lang, Nagtatanong lang kami, mga kaibigan. Kasi nga, gumastos din ang taong bayan doon. Dahil ginawa mong hotel ang Senado. Rebellion, Revised Penal Code, bailable. Kaso, dyan sa
nilabas na warrant of arrest ng Makati RTC 150, pwede ka makapagpiyansa.